Mabuhay! Welcome back sa ating short pod. Alam nyo, trending palagi sa Facebook yung millennial versus Gen Z sa workplace, di ba? Akala nung marami, clash palagi. Pero today, let's look at the lighter side. Paano nga ba sila mag-work ng magkaiba, pero parehong effective? Let's dive in! First, let's talk about our millennials, ang ating resilient OGs. Strength. Grabe ang diskarte at tiyaga. Sila yung tipong kahit mag-down ng system, hahanap at hahanap ng paraan yan. Expert sila sa long-form emails na sobrang polite. Weakness. Ang hirap magsabi ng no sa OT. At aminin nyo, mahilig kayo sa pleading face emoji at laging noted with thanks kahit pagod na. Their work ethic is built on the hustle. Now, enter Gen Z, ang ating boundary kings and queens. Strength, sobrang efficient. Bakit ka magpapagod kung may AI tool naman, di ba? They work fast and smart. And the best part, sila ang nagturo sa atin ng mental health boundaries. Pag 5 p.m. na, log off is real. Weakness, huwag mo silang i-call ng biglaan. Jump scare yan para sa kanila. Mas gusto nila ng voice note or Slack kesa sa 30-minute meeting na pwede namang email. Pero ito ang plot twist. Society needs both. Ang millennial, nagbibigay ng structure at grit. Ang Gen Z, nagdadala ng innovation at work-life balance. Kapag nag-combine ang hustle ng millennial at ang flow ng Gen Z, doon nabubuo ang dream team. So, whether you're a regards person or a slay person, ang mahalaga, we're all effective in our own way. Cheers sa lahat ng working Pinoy.